makinig ng isang kwentong puno ng aral at kabutihan? Ngayon, makikilala natin si Lito, isang batang matipid at may mabuting puso. Tara, sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong pinamagatang si Lito at ang nawalang alkansya. Si Lito ay isang batang grade 5 na kilala sa pagiging matipid. Araw-araw, kapag may natitirang barya sa baon niya, inilalagay niya yon sa isang lumang alkansya na gawa sa lata ng gatas. Sabi niya sa sarili, "Pag nakaipon ako, bibili ako ng bagong sapatos para hindi na ako madulas tuwing PE." Ilang buwan din siyang nag-ipon. Hindi siya bumibili ng candy, laruan, o kahit anong gusto niya. Ang mahalaga sa kanya ay makaipon para sa pangarap niyang sapatos. Dumating ang araw na napuno na ang alkansya niya. Tuwa na tuwa si Lito. Plano niyang buksan iyon sa weekend at bilangin kung magkano na ang naiipon niya. Pero isang umaga, pagtingin niya sa ilalim ng kama, bigla siyang napatigil. Wala doon ang alkansya! Kinabahan siya at hinanap ito sa buong bahay, sa ilalim ng mesa, sa likod ng pinto, sa kusina. Pero wala talaga. Halos maiyak na siya. Habang naglalakad sa sala, napansin niya si Kuya Mark, ang kanyang nakatatandang kapatid na may hawak na mga baryang parang galing sa alkansya niya. "Kuya!" sigaw ni Lito. "Akin yang mga barya na yan! Pinaghirapan ko yon!" Tumingin si Kuya Mark at sumagot, "Hindi ito sa'yo! Galing to sa akin!" Nagulat si Mama sa sigawan nila at lumapit. "Ano na naman tong gulo?" tanong niya. Agad na nagsumbong si Lito. "Ma, nawala po yung alkansya ko, tapos si Kuya may hawak na mga baryang pareho sa akin." Ngunit sabi ni Mama, "Baka nagkakamali ka lang, Lito. Baka nasa kwarto mo lang." Nalungkot si Lito. Ang masakit pa, parang walang naniniwala sa kanya. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kama at nagsimulang umiyak. Naalala niya bigla ang sinabi ng teacher nila sa Sunday school. "Gawin mo ang tama at magtiwala ka kay God." Siya ang nakakakita ng totoo, kaya pinunasan ni Lito ang kanyang luha at nagdasal. "Lord," sabi niya, "alam niyo po kung ano ang totoo. Kayo na po ang bahala." Ilang araw ang lumipas, habang naglilinis si Mama sa kwarto ni Kuya Mark, may nakita siyang resibo ng mga baryang pinalit sa tindahan. Nakalagay doon ang parehong halaga ng ipon ni Lito. Tinawag ni Mama si Kuya Mark at ipinakita ito. Napayuko si Kuya Mark at umamin, "Opo, Ma. Kinuha ko po yung alkansya ni Lito. Kailangan ko lang sana ng pamasahe noon, pero hindi ko dapat ginawa yon." Tinawag ni Mama si Lito at agad siyang nilapitan ni Kuya Mark. "Lito, sorry ha? Alam kong pinaghirapan mo yon," ngumiti si Lito at sagot niya, "Okay lang, Kuya. Pinatawad na kita. Basta huwag mo na ulitin na touch si Mama sa kabaitan ni Lito." Kinagabihan, dinalhan niya si Lito ng kahon ng bagong sapatos. "Ito para sa'yo, anak," sabi niya. "Nakikita ni God ang kabutihan ng puso mo." Niyakap ni Lito si Mama. Masaya siya hindi lang dahil sa bagong sapatos, kundi dahil natutunan niyang ang pera ay napapalitan, pero ang mabuting puso ay kayamanang hindi nauubos. Hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa pagsisikap mo. Minsan, mapagbibintangan ka pa o hindi ka mapaniwalaan. Pero tandaan mo, si God nakikita ang totoo. Ang pera ay nauubos, pero ang mabuting puso ay kayamanan na hindi mawawala. Ginagawa ko ba ang tama kahit walang nakakakita? Marunong ba akong magpatawad kahit ako ang nasaktan? Naaalala ko bang si God ang tunay na nakakakita ng puso ko? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil alam ninyo ang laman ng puso ko. Tulungan ninyo akong maging matapat at huwag malungkot kapag hindi ako na-appreciate ng iba. Turuan ninyo akong magpatawad sa mga nagkamali at patuloy na gumawa ng tama. Ang gusto ko lang po ay mapasaya kayo. In Jesus' name, Amen. The Lord sees what is right and loves those who do good. Psalm 11. 7 salamat sa pakikinig, mga bata. Huwag ninyong kalimutan, ang paggawa ng tama at ang pagkakaroon ng mabuting puso ay laging nakikita ni God. Hanggang sa susunod na kwento, paalam at God bless.